Ka-Express, mula nang mapili si Ajay Mara bilang 12th overall pick sa NBA draft, agad na lumabas ang paghahambing nila ni Kai Sotto. Pareho silang matatangkad na international centers, marami ang nagtanong kung bakit naging lottery pick si Mara habang si Kai ay patuloy pang naghahanap ng NBA breakthrough. Ngunit kung ang pag-uusapan ay kabuuang skillset, maraming taga-suporta ni Kai ang naniniwalang hindi siya nagpapahuli. At sa ilang aspeto ay mas kompleto pa nga ang kanyang offensive package. Sa nakalipas ng mga taon, nakita na kay Kai ang iba't ibang galaw na bihirang makita sa isang 7-footer. May kakayahan siyang gumamit ng Dream Shake-inspired footwork. Nakakuha rin siya ng puntos gamit ang one-legged fadeaway na kahawig ng style ni Dirk Nowitzki at may pagkakataong gumagamit ng skyhook bilang finishing move. Dagdag pa rito ang kanyang kakayahang tumira mula sa labas, isang skill na madalas ikinukumpara ng fans sa stretch big style ni Kristaps Porzingis. Hindi rin maikakaila ang kanyang shot blocking instincts, mobility para sa kanyang taas at basketball IQ sa tamang pagbabasa ng laro. Gayunpaman, mahalagang maging patas ang pagsusuri. Ang pagkakaroon ng malawak na skill set ay iba sa pagiging handa para sa NBA. Sa pinakamataas na antas ng basketball, ang consistency, physicality, decision-making sa ilalim ng pressure, at kakayahang maipakita ang mga skills laban sa elite competition ang pangunahing batayan ng mga NBA teams. Kaya sa video na ito, hindi lamang nating titingnan ang draft position. Susuriin natin kung paano nagkakaiba ang kanilang development, kung ano ang tunay na lakas ni Kai Sotto bilang modern center at kung sapat ba ang kanyang skill set upang patunayang kaya rin niyang magtatagumpay sa NBA kapag nabigyan ng tamang pagkakataon. Mula nang inanunsyo ng Oklahoma City Thunder ang pagpili kay Ajay Mara bilang 12th overall pick sa 2026 NBA draft, agad na nagsimula ang paghahambing sa pagitan niya at ni Kai Sotto. Hindi ito nakapagtataka. Pareho silang napakataas, parehong may reputasyon bilang skill big man, at parehong matagal nang sinusubaybayan ng international basketball community. Ngunit kung objective ang pagsusuri, bakit nga ba naging lottery pick si Ajay Mara? Ang pinakamalaking dahilan ay ang kanyang ipinakitang development sa NCAA. Lumipat siya sa Michigan kung saan tuluyan siyang sumabog bilang isa sa pinakamahusay na defensive center sa college basketball. Nagtala siya ng averages na humigit kumulang 12.1 points, 6.8 rebounds, and 2.4 assists kada laro. Naging Big Ten Defensive Player of the Year at tumulong sa Michigan na manalo ng NCAA Championship. Bukod sa numero, mataas din ang tingin ng NBA scouts sa kanyang basketball IQ, passing ability, rim protection, at napakahabang wingspan. Sa edad na 21, nakita ng Thunder ang potential niyang maging long-term developmental center sa kanilang sistema. Ngayon, paano naman si Kai Sotto? Hindi patas na sabihin mas mahina agad si Kai dahil magkaiba ang kanilang dinaan ng landas. Habang si Mara ay dumaan sa NCAA at nagkaroon ng exposure sa halos lahat ng NBA scouts linggo-linggo, si Kai ay naglaro sa Australia, Japan, and sa international stage. Iba ang styles ng development, iba ang competition, at iba rin ang pagkakataong nakuha nila. May mga aspeto rin kung saan maihahambing si Kai. Kilala rin siya sa shot blocking, floor spacing, soft shooting touch, at mahusay na court awareness para sa isang 7-footer. Ngunit ang ACL injury na kanyang naranasan ay pansamantalang nagpahinto sa momentum ng kanyang NBA pursuit. Samantalang si Mara ay pumasok sa draft matapos ang pinakamagandang season ng kanyang career. Kung ang tanong ay mas mahusay ba si Ajay Mara kaysa kay Kai Sotto, ang pinakatapat na sagot ay sa kasalukuyang draft evaluation, oo, mas mataas ang stock ni Mara. Yan ang dahilan kung bakit naging 12th overall pick siya. Ngunit hindi ito nangangahulugang mas mahusay na siya sa lahat ng aspeto o wala ng tsansa si Kai. Ang NBA ay maraming halimbawa ng mga undrafted and overlooked players na kalaunan ay naging mahahalagang bahagi ng liga. Sa huli, ang tunay na sukatan ay hindi lamang ang draft position, kundi kung sino ang patuloy na uunlad, makaka-adjust sa NBA level, at makakapagpakita ng consistent na performance sa oras na dumating ang kanilang pagkakataon. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang anggulong madalas ding binabanggit ng maraming Pilipinong basketball fans. Kung ang pag-uusapan ay hindi ang draft position, kundi ang kabuuang skill set sa kasalukuyan, maraming naniniwala na mas kumpleto si Kai Sotto kaysa kay Ajay Mara. At bakit? Una, mas malawak ang offensive arsenal ni Kai. Hindi lamang siya isang traditional rim protector. Kaya nang tumira sa mid-range, may kakayahang mag-spacing sa floor,
mahusay ang touch sa paligid ng basket at may kakayahan ding magpasok ng outside shot. Sa modernong basketball, malaking halaga ang isang 7-footer na kayang maglaro sa loob at labas ng pintura. Sa basketball IQ, marami rin nakakapansin sa kakayahan ni Kai na magbasa ng laro. Hindi siya basta shot blocker lamang. Marunong siyang magposisyon sa depensa, gumawa ng tamang pasa kapag nagdodoble, at madalas ay hindi nagmamadali sa kanyang mga desisyon. Ang ganitong uring ng laro ay bunga ng karanasan sa iba't ibang professional leagues and international competitions. Isa pa sa malinaw na bentahe ni Kai ay ang kanyang professional experience. Habang si Ajay Mara ay pangunahing dumaan sa NCAA bago pumasok sa NBA draft, si Kai ay naglaro na laban sa mga veteranong professional sa Australia, Japan, and international tournaments. Ang paglaro laban sa mga mas matatanda at mas physically developed na kalaban ay ibang klase ng paghahanda kumpara sa collegiate basketball. Sa usapin naman ng katawan, marami ring naniniwala na mas handa na ngayon si Kai. Matapos ang kanyang rehabilitation, mas malaki ang kanyang pangangatawan kumpara sa mga naunang taon. Ang dagdag na lakas ay maaaring makatulong sa kanya sa pakikipagbanggaan sa ilalim ng ring at sa pagdepensa laban sa mas malalakas na centers. Gayunpaman, narito ang mahalagang punto. Ang pagiging 12th overall pick ni Ajay Mara ay hindi otomatikong nangahulugang mas mahusay siya maglaro kaysa kay Soto. Ang NBA draft ay nakabatay sa maraming salik: edad, projection, medical evaluation, team fit, scouting history, at kung paano tinitingnan ng bawat franchise ang long-term potential ng isang prospect. May isa pang usapin na madalas ding inilalabas ng mga taga-suporta ni Kai, ang exposure. Dahil nanggaling si Mara sa NCAA, halos linggo-linggo siyang napapanood ng NBA scouts and executives. Samantalang si Kai ay dumaan sa iba't ibang development path sa Australia, Japan, at international basketball. Hindi pareho ang antas ng exposure na natanggap nila. Kaya may mga fans na naniniwalang mas mahirap para kay Kai na mapansin. Lalo na bilang isang Filipino player na nagmula sa isang bansang bihira makapag-produce ng NBA talent. Mahalagang tandaan, gayunpaman, na walang matibay na evidence na nagsasabing hindi nakita si Kai dahil lamang sa kanyang pagiging Filipino. Ang NBA ay kumukuha ng mga manlalaro mula sa iba't ibang bansa kapag naniniwala ang mga koponan na tugma ang kanilang kakayahan, projection, at pangangailangan ng franchise. Posibleng nakaapekto ang iba't ibang salik tulad ng development path, injuries, timing, at evaluation ng bawat koponan. Sa huli, ang pinakamagandang paraan upang tapusin ang debate ay hindi sa social media, kundi sa loob ng court. Kung maipapakita ni Kai sa Summer League at sa mga susunod na opportunities ang buong lawak ng kanyang skills, magkakaroon siya ng pagkakataong patunayan sa mga NBA teams na kaya niya makipagsabayan sa sinumang young big man. Anumang draft position ang nakuha ng mga ito. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.